Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po, Father. Ito po ang ating unang misa ng pagsalubong sa pagsilang ng Panginoon. Ito po ay Bisperas na misa. Ganito po kahalaga ang Pasko ng Pagsilang sapagkat ang Pasko ng Pagsilang ay mayroong 4 na uri ng misa. Misa sa Bisperas ngayon, mamayang gabi misa sa hating gabi, bukas ng madaling araw ay misa sa pagbubukang liwayway, at yung buong maghapon bukas, misa sa araw ng Pasko. Iisang misa, iisang pakahulugan, subalit may kanya-kanyang mga paglilinaw at pagpapalalim upang lubusan nating maunawaan ang kahalagahan ng pagsilang ng Panginoon. Para po sa mga nagsimbang gabi at sa mga nagmisa de Gallo, ito po ang huling bahagi at ito ang inyong pinaghandaan. Taas nga po ang kamay ng mga nagsimbang gabi. Yan, wala. Nasaan na sila? Merong ilan. Yan. Yung mga nagmisa de Gallo, yung madaling araw, meron din. Ano po? Yung 9 na araw na iyon, yun ay mga misa ng paghahanda para dito. At yun ang sakit ng marami sa atin. Yung pinaghandaan mo, pero hindi ka pumunta sa handaan. Yung gayak na gayak ka, bihis na bihis ka, pero hindi ka naman pumunta sa birthday yan. Hindi ka nakakalungkot. Yung ikaw ay gayak na gayak, talagang ikay posturang-postura, tapos hindi ka tumuloy. Sayang. Mga minamahal, bakit may Pasko? Yun po ba'y natanong ninyo sa inyong sarili? Bakit nga ba may Pasko? Bakit nga ba may Pasko? Pagkakagastos ng Pasko. Tiga? Tanyo kayo. Hindi nyo alam kung saan kayo tatago mamaya para sa mga inaanak ninyo. Aba, ay, hirap na hirap ang buhay Mamamasko pa. Ang masama nito, aabangan talaga kayo ng mga hindi naalis hanggat wala kayong ibinibigay. Sige, ikakain kayo. Kahit siya'y nakakain na, hindi naalis hanggang wala kang iniaabot. Bakit may Pasko? Maghahanda pa. Hindi mo nga alam kung saan kakukuha ng panghanda. Bakit may Pasko? Ay nariyan pagkakaraming gastos. Tingnan nyo pagkataas ng Pasko, ang kuryente ninyo, sagad sa hanggang dulo, sa dami ng Christmas light nyong inilagay. Pero bakit may Pasko? At isang nakakatuwa sa ating mga Pilipino, kahit magastos, kahit na ipangutang, basta may Pasko. Kahit nakakalahating kilong spaghetti, wala pang hotdog, tomato sauce laang, yung iba ketchup laang, basta may handa. Yung iba kahit ba 20, ang mahirap ngayon, wala nang 20 papel. Di ka? Nakakaya magpapasko ng barya. Di 50 na ang papasko mo. Yan, mas marami kang gastos. Ay ikaw tanggap ka kitanggap ng inaanak Tuwang-tuwa ka naman mag-anak sa binyag, anak sa kumpil. Pag Pasko naman, hindi mo alam kung saan katatago. Di ka? Ikaw din ang nahirapan. Pero sa kabila ng ito mga minamahal, bakit may Pasko? Hindi sa mga panlabas na bagay na iyan. May Pasko dahil sa iisang dahilan. Dahil may Diyos na isinilang. Hindi natin birthday Oo. Mamaya, mapapaliwanag ng bakit yan. May mga basket po diyan. Yan ay pakikiisa natin sa pagsilang ni Kristo. Pagpapasalamat natin na siya'y sumilang. Bakit, Father, kailangan pasalamatan siya'y sumilang? Dahil kung hindi siya sumilang, hindi tayo maliligtas. Ang kagalakan ng Pasko, dahil malapit na ang kaligtasan. Ang kagalakan ng Pasko, dahil sumilang ang Diyos na naging tao para tubusin ang kasalanan mo. Wala sa atin ang dahilan kung bakit masaya ang Pasko. Kahit na kayo may reunion mamaya, kahit na kayo 5 ang videoke sa inyong bahay, kahit lechon ang ulam nyo mamaya,
Hindi yan ang nagpapasaya ng Pasko. Dagdag iyan. Yan ay mga panlabas na paghahanda upang maging masaya ang pagdiriwang. Pero huwag niyo kalilimutan kung bakit may Pasko. Dahil yun ang ating pinaghahandaan. Yung sisilang na iyon sa sabsaban. Yung Diyos na pipiliing maging tao para mailigtas ka. Yung Diyos na sa kanyang kadakilaan, pinili niyang maging katulad natin. Pwede namang hindi pero pinili niya para tayo iligtas. Yun po ang kahalagahan ng Pasko. Hindi ang kung ano pa mang mga paghahanda at mga gawaing ating isinasagawa. Ay ngayon, anong hamon ng Paskong ito? Ito po yung sinasabi ko sa mga pagmimisa sa simbang gabi sa barangay. Gawin niyong kakaiba ang Paskong ito. Alam niyo kung bakit niyo kailangan gawing kakaiba ang Paskong ito? Sigurado ho kayo sa sunod na Pasko'y naririto pa kayo. Aba, nakakangiti kayo ngayon. Ay, tingnan natin sa sunod na Pasko. Kaya nga, kung hindi mo gagawing kakaiba ang Paskong ito, kailan? Kung hindi ka magiging mapagmahal ngayong Pasko, kailan? Sa bagong taon na, Father, ay kung hindi ka abutin ng bagong taon? Paano ka abutin ng bagong taon? Ay lantak ka kilantak ng lechon, ay high blood ka pala. O, diga? Aabutin ka nga ng bagong taon. Mga minamahal, gagawin mong kakaiba ang pagdiriwang na ito dahil ang bawat pagdiriwang ay pagpapahalaga sa Diyos na sumilang. Hindi po natin sigurado kung ang mga katabi nyo ngayon ay katabi nyo pa sa sunod na Pasko. Wala hong nakakapagsabi noon. Kaya, maging mabait ka, hindi bukas. Maging mabait ka ngayon. Maging mapagbigay ka, hindi bukas. Maging mapagbigay ka ngayon. Bawasan mo ang katarayan mo, hindi bukas, ngayon. At kung nung nagdaang Pasko, ang kaaway mo yung 3 kapitbahay, ngayong Pasko, kausapin mo yung nasa likod ng inyong bahay para 2 na lang sa tagiliran ng kaaway mo. At di sa sunod na uling Pasko, ganun ho ang pagbait. Ganoon ang pagiging kakaiba ng pagdiriwang. Hindi naman biglaan Sa palagay ganun tayo ang pinakamabait na agad pagkatapos ng Paskong ito, hindi. Sa dami ng maniningil pagkatapos ng Paskong ito, pag hindi ka nagalit, aba, pero mga minamahal, unti-unti, ang pagbuti, ang pagbanal, ang pagbait ay hindi biglaan. Tingnan niyo ang kaligtasan natin. Ang Diyos ay dumaan sa proseso, naging bata bago tayo iligtas. Ganoon din ang kabanalan, ganoon din ang kabaitan. Ay paano natin gagawing kakaiba ito? Ito yung sinasabi ng liham pastoral ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Tuwing Pasko at mga mahalagang pagdiriwang, ang ating mahal na Arsobispo ay nagpapalabas ng liham pastoral at kanyang mensahe. Bahagi nito ang sabi niya, Pasko, dakilang pagpapalawig ng kubol ni Kristo. Paano mo gagawing kakaiba ang Paskong ito? Palalakhin mo ang iyong tolda. Palalakhin mo ang iyong yakap. Palalakhin mo ang iyong kabaitan. Palalawakin mo ang kubol ng iyong bahay. Bakit? Para mas marami kang mayakap. Yun yung sinasabi ng Arsobispo at yun ang hamon ng pagdiriwang na ito. Gusto mong maging kakaiba ang Pasko mo? Unti-unti mong yakapin yung mga hindi mo nayayakap ng matagal na. Yung mga kapatid ninyong 3 taon yun nang hindi pinapansin, i-message mo mamaya. Kahit smiley lamang, malaking bagay yun. Yung iyong nanay o tatay na ilang taon mo nang hindi binibisita dahil galit ka, pumunta ka kahit saglit lang. Hindi mo kailangan magsalita. Magdala ka lamang ng 2 fried chicken, tapos na. Yun ay mga pagpapakabuti
at pagpapalawak ng ating yakap sa mga tao. Ganoon magiging kakaiba ang inyong Pasko. Yung mahirap mong patawaring kapitbahay, bigyan mo ng kalahating platong spaghetti mamaya. Kahit kaunti lang ang hotdog, bigyan mo. Mga minamahal, ganoon ang diwa ng Pasko. At yun ang pagpapasalamat natin sa Diyos na naging tao. Baka yung mga kasama nyo sa bahay, magkakasama kayo, hindi kayo nagpapansinan, tapikin mo ng kaunti. Yung kaibigan mong matagal mo nang hindi nabibisita, puntahan mo. Yung sarili mo na matagal mo nang ibinababa dahil iniisip mong hindi mo kaya, dahil mahina ka, dahil makasalanan ka, dahil marami kang maling desisyon, dahil marami kang maling mga ginawa, patawarin mo ngayong Pasko. Sapagkat ang diwa ng Pasko ay hindi nakabatay sa atin, kundi sa Diyos na sisilang, hindi lamang sa sabsaban, kundi sa puso natin. At kung ang Diyos ay nasa atin, ang lahat ng ito'y hindi tungkol sa atin. Oot maraming problema, oot maraming nangyayari sa pamilya, oot maraming pinagdadaanan, pero hindi iyon mapipigilan ang pagsilang ng Diyos. At pag tinanggap ninyo ang Diyos sa inyong buhay, bubuhos ang kanyang biyaya, bubuhos ang kanyang pagpapala. Siya na Diyos na piniling maging tao dahil sa malaking pagmamahal sa atin. Sa misang ito, mamaya pagkatapos, may makikita kayo dyan mamaya mga basket. Yan ay isa sa ating mga panlabas na gustong magpasalamat sa Diyos. Ang mga iipon natin dyan, ipagpapagawa natin ng mga bagong upuan dito sa Divine Mercy para may sandalan naman. Kahirap sumimba ng walang sandalan. Lalo pag nakakatulog ka, mabubuwal ka diyan. Yun ang ating gusto ngayong taong ito. At bahagi iyon ng iyong pagpapasalamat sa Diyos kung paanong gusto mong iugnay ang iyong kaarawan sa kaarawan ni Kristo. Nawa po mga minamahal, sa banal na misang ito, hilingin ninyo kay Kristong inyong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ang Diyos na sumilang bilang sanggol upang tayo ay iligtas, sabihin niyo po sa Kanya, Panginoon, ako po'y bigyan mo ng isang pusong nagpapasalamat at nagdiriwang ngayong Pasko. Sa kabila ng mga hirap at pagdurusa, naway matanggap ko ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pangunawa.